Humiling ang magkaibigan sa Diwata na sana ay yumaman sila. Matupad kaya ang hiling nila? Matagal ng magkaibigan sila Teroy at Badong. Parehas silang wala pang asawa at ang pinagkakakitaan lamang ay pagko-construction. Ang totoo ay sawa na sila sa hirap ng buhay maging sa kanilang trabaho. Nakakasawa na tong buhay na to. Kailan kaya tayo aasenso at makakatikim ng kasaganaan sa buhay, sabi ni Badong. Pare, alam kong nahihirapan ka rin sa sitwasyon natin, pero wala naman tayong magagawa eh. Hindi naman tayo nakapagtapos ng pag-aaral. Paano tayo makakahanap ng mas magandang trabaho? Dahil wala tayong hawak na diploma. Kailangan nating tanggapin na hanggang ganito lang ang buhay natin. Isang kahig, isang tuka, sagot ni Teroy. Wala silang kaalam-alam na isang matandang babae ang kanina pa nagmamasid at nakikinig sa kanila. Maya-maya ay nilapitan sila nito. Magandang umaga sa inyo, bati nito. Naku po, nakakagulat naman kayo Lola. Bigla na lamang kayong sumusulpot, sambit ni Teroy nang makita ang matanda. Ano pong ginagawa niyo rito? Umalis na po kayo at baka mapako at mabagsakan po kayo ng mga bakal at hollow blocks dito, sabi naman ni Badong. Kanina ko pa kasi kayo naririnig na nag-uusap. Ang sabi ninyo ay sawa na kayo sa hirap, kaya ang tanong ko sa inyong dalawa, gusto nyo bang yumaman? Nanlalaki pa ang mata na sabi ng matandang babae. Natawa ang magkaibigan. May pagkausisera ka pala Lola ha, wika ni Teroy. Di ko akalain na mahilig po kayong sumagap ng chismis. Pero tama ka Lola, gusto nga naming yumaman at makawala na sa mundo ng kahirapan, tugon ni Badong. Ngumiti nang makahulugan ng matanda. Kung iyan ang gusto nyong mangyari, bakit hindi nyo subukang humingi ng tulong sa Diwata sa pusod ng gubat? Ani nito. Diwata? Sa gubat? Gulat na sabi ni Teroy. Noon ko pa naririnig ang tungkol sa Diwata sa gubat, pero hindi ko alam kung totoo ang tungkol doon. Nakakunot ang noong sabi ni Badong. Totoo ang tungkol sa mahiwagang Diwata. Ang balita ko'y tinutupad niya ang mga kahilingan kapalit ng pagbibigay ng alay. Maaari raw maghandog ng pagkain at mahalagang bagay mula sa taong hihiling, tugon nito. Saglit na nag-isip ang magkaibigan. Kung totoo yan pare, pwede nating hilingin na maging mayaman tayo. Pagkakataon na natin para maiahon sa hirap ang ating pamilya, ani ni Teroy sa kaibigan. Naniniwala ka sa matandang yan? Puro sabi-sabi at kwentong barbero lang ang Diwata sa gubat sagot ng kausap. Bakit hindi natin subukan? Wala namang mawawala, di ba? Pero anong ihahandog natin sa Diwata? Di pagkain lang. Maraming tanim sa gulay ang nanay ko sa bakura namin. Iyon na lang ibibigay ko sa Diwata, sabi ni Teroy. Ako'y ito na lamang paborito kong t-shirt ang ihahandog ko. Ang sabi naman ni Lola, maaaring mahalagang bagay na galing sa hihiling, di ba, Lola? Pagbaling ni Badong sa kinakatayuan ng matanda ay wala na ito. Nasaan na yung matanda? Ewan ko, hindi ko na malaya na umalis, sabi ni Teroy. Kinagabihan ay tinungo na magkaibigan ang kagubatan sa lugar nila kung saan naroon daw ang diwatang tumutupad ng kahilingan. Di nagtagal ay natunto nila ang pinakapusod niyon. Narito na tayo pare, wika ni Badong. Nang walang ano-ano'y, alam ko kung bakit kayo naririto, sabi ng isang magandang babae na bigla na lamang sumulpot sa harapan nila. Namangha ang dalawang lalaki sa kagandahan ng binibini. Sa tingin nila ay ito na ang diwata ng gubat. Magandang gabi po, mahal na Diwata. Narito po kami upang humiling, sagot ni Teroy. Gusto niyong yumaman, di ba? Diretsahang tanong ng Diwata. Opo, hiling po namin na yumaman at mabangon sa hirap. Kaya narito po kami upang bigyan kayo ng alay, wika ni Badong sa kanilahadang handog nila. Mga gulay na nasa basket ang kay Teroy, samantalang sa kanya ay ang paborito niyang t-shirt. Iyon lang pala dahil may mga handog kayo sa akin ay pagbibigyan ko ang inyong kahilingan. Sa isang kumpas lang ng Diwata,
ay lumitaw ang isang napakalaking baol. Malaki ang maitutulong niyan upang yumaman kayo, saad pa ng mahiwagang babae. Nanlaki ang mata ng magkaibigan. Naku, maraming salamat po mahal na Diwata, tugon ng dalawa. Nagpaalam agad ang Diwata, pero bago ito umalis, sa pamamagitan niyan ay makakatigim kayo ng karangyaan sa buhay. Gamitin niyo yan sa kabutihan. Ani nito sa katuluyang naglaho. Sa pag-alis ng Diwata ay naging mabilis din ang kilos ni Badong. Akin lang itong baol na binigay ng Diwata. Siguradong kayamanan ang nasa loob. Tatawa-tawang sabi ng lalaki. Ha? Anong ibig sabihin nito pare? Gulat na tanong ni Teroy. Bakit kita hahatian gayong sa bisyo ko lang ay kulang pa ito? Sagot ni Badong. Ngunit laking panlulumo ni Badong nang makita ang laman ng baol. Hindi. Pako? Mga pako lamang pala ang laman. Galit na galit si Badong. Niloko lang tayo ng Diwatang iyon. Binigyan lang tayo ng mga pako. Aanhin natin yan. Kung ibebenta natin yan, kulang pa sa pambili ng alak ang makukuha natin. Sayang lang ang binigay kong alay. Nawala pa ang paborito kong t-shirt. Pweh! Dahil banas na nangyari, ay iniwan nito si Teroy sa kagubatan. Umuwing mag-isa ang lalaki. Mga kalawanging pako nga ito. Bakit kaya ito ang binigay ng Diwata? Pero ayos na rin ito, makakatulong ang mga ito sa aking trabaho. Pag natapos ang gawa namin sa construction, ay babalik na lamang ako sa pagkakarpintero. Lilinisin ko ang mga ito sa bahay, bulong ni Teroy sa isip. Iniuwi niya ang mga kalawanging pako at nilinis. Ngunit, ha? Hindi kalawanging pako ang mga ito. Ginto ito. Naku po, mga gintong pako ang mga ito. Laking gulat ni Teroy sa natuklasan. Hindi sila nilinlang ng Diwata. Totoong kayamanan ang binigay nito, mga gintong pako. Nang dahil sa nakuhang mga gintong pako ay yumaman nga si Teroy. Nakamtan niya ang marangyang buhay na matagal niyang hinahangad para sa sarili at sa kanyang pamilya. Hindi niya sinolo ang kayamanang binigay ng Diwata dahil ibinahagi niya ito sa mga mahihirap na katulad niya. Na magkaroon siya ng sariling kumpanya, ay tinulungan niya magkatrabaho ang mga walang trabaho. Naging bukas palad siya sa nangangailangan at mga kapos sa buhay. Kaya ang kapalit, mas lalo siyang pinagpala at yumaman. Nang malaman ni Badong ang pag-asenso ni Teroy, ay laking panlulumo at pagsisisi niya. Kung hindi sana siya naging sakim at kung naniwala siya sa kapangyarihan na sinasabi ng Diwata, sana'y mayaman na rin siya ngayon. Wala silang kamalay-malay na ang matandang babae at ang Diwata sa gubat ay iisa. Binigyan sila nito ng pagkakataon na matupad ang hiling nila. Pero binaliwala lang niya iyon kaya ngayon ay mahirap pa rin siya. Nahiya na siyang humingi ng tulong kay Teroy dahil sa ginawa niya noon sa kaibigan. Pinagdusahan niya ang kasakimang ginawa niya. Talagang higit na pinagpapala ang may magandang kalooban.